Ayon, wala si Poltech ngayon dahil pangit mag-review yon. Sobrang mayayain din sa camera. Pero ang makakasama nyo ngayon, magandang dilag, si Maya Yap, Maya sa gabi, si Raul sa umaga. At ang pag-uusapan natin ngayon ang pinaka-dax na battery sa balat ng lupa. 8,000 mAh capacity na battery, dax na dax talaga yan sa iQOO Z10 Turbo Plus. At anaconda rin sa chipset na merong MediaTek Dimensity 9400 Plus at hindi duty yung display dito, naka 6.78 inches AMOLED display at meron tong 144Hz na refresh rate. At yung presyo dito, chipipay lang. Pero hindi kaya tsaka yung performance at ano yung mga hindi ko bet dito sa phone na to. Lahat yan, alamin natin sa video na to, mag-test tayo ng mga games, check natin yung mga ibang features at tiyak magugustuhan nyo tong phone na to dahil Dakota Harrison yung battery at hindi Luz Valdez yung chipset. At alam ko, win-win Marquez tayo dito sa iQOO Z10 Turbo Plus. Okay, yung itsura ng phone na to hindi siya tsakanis, kamukha siya ng iQOO 13 ng flagship ng iQOO at bet na bet ko talaga yung camera module. Yun nga lang, yung camera module niya wala siyang Christmas light o pailaw na katulad ng iQOO 13. Yung color naman nito may pagka Goldilocks at simple lang. At dako yung battery nito na meron tayong 8,000 mAh capacity at makita lang natin yan dati sa mga tablet. Alam nyo naman yung mga tablet na DAX din yung display pero yung battery 8,000 to 10,000. Pero dito sa iQOO Z10 Turbo Plus talagang siniksik nila yung 8,000 mAh capacity na battery. Grabing dako talaga o sobrang DAX na DAX. At napakamuray talang ng presyo nito. Parang nakita ko nasa 21 to 22,000 lang. At pwede rin natin mabili to sa AWA Xiaomi Manila na ang may-ari si Boss Henry. Hindi si Henry siya, pero ka-level niya yung pagkayaman. Pero lahat ng link ilalagay ko sa description, yung mga link sa Lazada, sa Shopee, at dun sa AWA Xiaomi Manila. At sa mga bubita naman dyan, ilalagay ko na sa comment section kasi baka hindi nyo makita sa description box. Ipapakain ko na lang yung comment section sa inyo para makita nyo. Susubuan ko pa kayo. Pero ayun na nga, ang chismis, hindi makapal yung phone na to, mas makapal pa yung mukha ko. As in normal phone lang mawakan mo, pero Dakota yung battery na tumatagal ng halos sa 2 araw. Tsugi ka na, buhay pa tong hayop na Z10 Turbo Plus na to. At maharot din yung charger dito. Meron tayong 90 watts of fast charging. Meron din kasamang Type-C cable, syempre. At meron din tayong kulay kirara na case dito. At hindi rin mawawala dito yung SIM ejector pin na may kasamang bolts at mga documentation na wala namang silbi. At sa display naman, matutuwa ka, napaka-jutay na mga bezel. Bezel-less talaga. At samahan mo pa ng isang magandang wallpaper ni Cap ninyo, nako, mapapamura ka sa ganders talaga ng display nito. AMOLED at mataas yung refresh rate niya na 144Hz na merong wideband L1 certification. At ang taas din ng nits brightness ito na merong 5,500 nits na pwede sa Lalamove, Grab, TokTok at syempre sa Trike Patrol. At meron naman tayong enhancement dito sa display at ang pinakaayaw ko talaga yung MEMC pictures na hindi naman gumagana sa Netflix na walang kwenta talaga. Sana iQOO magawan ng paranto kung hindi. Sasabunutan ko kayo. Pero ito pa yung isang chismis, maganda rin yung camera nito sa ganitong presyo. Well, hindi talaga ako binigo ng Vivo at saka iQOO phones pagdating sa camera. Apakakabog ng mga photos na nakuhanan ko dito. Meron tayong mga saturation pero tamang-tama lang. Talagang ipopost mo na lang sa social media. Kahit na tsakanes ka pa dito, magiging syala pa rin yung mga photos mo. May mga beautifications para mas gumanda ka o lalo kang gumwapo pero pwede mo namang alisin yan. At sa lahat o kabuuan ng mga photos, sobrang satisfied talaga ako. Magiging diwata ka talaga sa phone na to. Hindi yan. Ito yung diwata. Ang pangit niya. So, mapapakinabangan natin talaga yung camera. Sobrang wawawin tayo. Sa video side naman, hindi siya malikot o hindi lasing yung pagkuha natin sa video. Stable talaga siya, hindi siya maalog. Pero payo ko sa video kapag kumukuha kayo at medyo nakikita nyo sa display maalog siya, huwag kayong matakot. Dahil normal lang talaga yan. Makita mo after yan sa gallery na napaka-smooth niya at stable siya. Ayun nga lang, napaka-tsaka niya sa front-facing camera. Wala tayong matas na resolution. Napaka-loose clarita talaga nung 1080p 30fps na yan. Pero para sa akin, napaka-kulang talaga ng 1080p at 30fps. Sobrang tsaka talaga. Pero, winimunsod naman tayo pagdating sa mga photos na nakuhanan ko. So, panalo pa rin yung front-facing camera nito pagdating sa mga photos na nakuha natin. At sana sa mga next lineup na mga iQOO, wag na tayong bigyan talaga
talaga ng 1080p at saka 30fps, sobrang nakakasawa na. Pero panalo yung mga photos na nakuha ko dito, wala akong masasabi sa front-facing camera, sa video side lang talaga. Pero sa kabuuan ng mga photos o videos na nakuha ko dito, napaka-bongga talaga na makukuha ang value sa iQOO Z10 Turbo Plus. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, yung performance niya, naka MediaTek Dimensity 9400 Plus na isang flagship chipset ng MediaTek. Dahil sa 21,000 mo makakuha tayo ng 2.2 million ng Tutu score. Sana ginawa nilang pera para napakayaman natin sa mga phone na to, no? Pero sa score na yan na makakuha mo lang to ng 20 mil, napakaswerte mo na. Dahil tinitest-test natin yan sa mga games at napakalamig niya, hindi siya sobrang init. Napaka-powerful talaga na nilagay nilang thermal dito. Para makita niyo yan, ito yung mga tinest kong games. Sa Wild Rift, wild na wild ka talaga sa paglalaro dito. Dahil walang lags, walang frame drops, nilagay ko to sa 120fps. Ang ganda ng playing ko. Parang ayaw ko na lang mandalaki, gusto ko na lang maglaro buong araw pag naglalaro ko ng Wild Rift. Dahil hindi nga siya naginit at nakakakuha lang ako ng 40 degrees Celsius dito. Parang sinet mo lang yan sa leeg. Pero grabe talaga, hindi man lang siya pinagpawisan kahit nasa monster mood ako dyan. Hindi bumaba yung frame nito kahit matapos yung laro. Sobrang wild talaga. At kung malamig to sa Wild Rift, malamig din to sa Call of Duty Mobile. Consistent na makakuha tayo dito ng 120fps sa VR modes. Yes, tama yung narinig mo. 120fps dahil meron tayong frame rate adjustment dito. Sa ibang brand, 90fps lang makukuha natin sa VR modes. Napaka-smooth talaga ng paglalaro ko dito at makikita nyo yung graphs. 13 minutes tayo naglalaro dyan sa VR mode. At nakakuha lang tayo ng 39 degrees Celsius. Kahit na kurutan, sabunutan at sampalan ng bayag, wala kang magiging frame drop sa Call of Duty Mobile. Ganun din dito sa Honor of Kings, napakalamig din. 40 degrees Celsius yung nakuha natin kahit naka-monster mode tayo. Stable din sa 120fps. So hindi naman malakas kumain ng GPU to, mas malakas pa nga ako kumain ng ano. Kaya mas maganda mag-test tayo sa mga mataas na graphical na games like yung Genshin Impacto. Eto, naglaro tayo dito 55 to 60 fps, napaka-smooth yan. 30 minutes tayo naglalaro dyan. So eto yung graphs yan, 29.59 minutes. Pati pag ginawa 30 minutes, kaloka tong graphs na to. Isang segundo na lang, hayop na yan, di pa dinagdag. Sobrang invierno ako sa graphs na to. Pero ang pinakamataas na temperature na nakuha ko dito, nasa 42 degrees Celsius lang. Sa iba kapag 30 minutes na, nasa 45 na, sobrang init na nun. Pero masaya talaga ako, hindi man talaga siya nag-init. Mas mainit pa nga yung singit ko kakatest ng mga games nyo. So hindi rin ako gumagamit ng electric fan at gusto ko actual na temperature yung papakita ko sa inyo. So kapag hindi ka pa nag-subscribe yan, sobrang dami ko nang ginawa para mag-subscribe ka. Nako, sasabunutan ko yung buhok mo sa ilong. So like, comment, tsaka subscribe lang, tsaka pa-share na rin yung kagaguhan na to. Tinest ko rin to sa Once Human, smooth din yung paglalaro ko dito. Kaso, naghanap ako ng mga kalaban, walang masyadong kalaban, sobrang boring ng buhay ko dito. Nakawit lang ako sa kakahintay ng tamang tao. Pero nakakuha tayo ng 60fps dito na consistent at maganda rin yung thermal nito ng 42 degrees Celsius. Sa PUBG naman, tsaka yung paglalaro ko dito, 60fps lang yung nakuha natin, pero playable naman siya. Kailangan ma-optimize pa to. At sa Mobile Legends naman, 120fps din yung nakuha natin. Napakaganda ng thermal. Nakakuha lang ako dito ng 37 degrees Celsius. Napakalamig talaga. Hindi man ako gumamit ng phone cooler dyan o electric fan gaya na sinabi ko sa inyo na masa talaga yung singit ko. At dito, walang frame drops tapos walang lags. 12 minutes tayo naglalaro. Pero naalala ko yung game test ni pare ko, parang 90fps lang yung nakuha nyo dun. Ngayon pala ang bubita, hindi niya inactivate yung refresh rate dun sa high settings ng Mobile Legends. So kapag maglalaro kayo ng games nyo dito sa phone na to, i-activate nyo lang yung refresh rate nyo dun sa high para makakuha kayo ng matas na refresh rate sa mga games nyo. At nakalimutan lang siguro ni pare ko ito at chinismis ko na sa kanya. Kaibigan natin yan, pinaka-pogi sa tech industry talaga. Pero sa solo leveling Arise naman, yung playing natin dito may mga pakonti-konting frame drops pero umaangat naman siya. Dahil masyadong intense yung graphics nito at ganito talaga yung makukuha natin na frame. Pero napakayami naman maglaro dito. So nakatulong sa akin dito yung Game Turbo at kahit na isagad mo sa Monster Mode, hindi siya mag-iinit. Lalong-lalo na meron din tayong bypass charging sa iQOO Z10 Turbo Plus. Pero ang pinakaayaw ko talaga dito, wala siyang 4G sa mga Globe tsaka Smart. Meron lang siya sa dito SIM. At para sa akin, pareho lang naman yung bilis ng 4G tsaka 5G natin dito sa Pilipinas. Depende lang siguro sa tower tsaka sa lapit ng tower. At isa pang cons ko dito, wala tayong official warranty dahil China phone to. May mga applications na pwede mong tanggalin para maging global siya o magbuka siyang global. At sa mga applications naman, nilock mo lang sa recent apps o kaya iset mo lang ng priority sa notifications mo. Ganun lang kadali. Sa 21,000 mo, sulit na tong phone na to para sa akin. Pero bago ako magtapos sa inyo, may pag-giveaway ako.
phone cooler na hindi mo na kailangan ng cable dahil meron siyang battery. Ito yun, no? Yan, di ba? Ang nipis. Sasaksak mo lang ganyan. Galing to sa Blue Wow. Giveaway natin. Yan. Okay na siya. Ay, lamig. Ay. Meron din siyang LCD display. Nasa 1,000 to. Pero kung gusto niyong bilhin, ilalagay ko na lang din sa comment section para makita nyo. Pero napakaganda nito. Hindi mo na kailangan talaga ng battery. Yan. Hindi mo na kailangan ng cable. Anong battery? Hindi mo na siya kailangan ng cable. Ilalapag mo na siya ng ganun. Malamig na talaga siya. May kasama tong clip o kaya pwede din siyang magnetic. Napakaganda. Ang mechanics lang dito, subscribe lang kayo tapos mag-comment na kayo. Wag dito ha. Lalabas ko yan sa Facebook page natin para makita nyo yung mechanics talaga doon. Dahil tatlo yung mananalo, isang merong 1,000 pesos plus phone cooler, tapos 500 pesos plus phone cooler, tapos yung third, merong 200 na may phone cooler pa. So, hindi ka talo. Kahit anong comment mo doon, pwede. Wag dito. So, ilalabas ko bukas yung mechanics. So, kaya bandang Monday siguro. So, abangan nyo yun. So, I hope na nakatulong ako sa inyo. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So, once again, ako po si Maya sa gabi, si Raul sa umaga.